Napakarami ng binibigay nating mga subsidies ngayon. Lalo na nakaraang eleksyon. Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, bukod pa dun sa 4Ps. Alam po ba nyo kung magkano yon ang total for this year? 194 billion pesos. Pero wala namang record kung kanino napunta yon at kung paano nagkaroon ng transformation sa lahat ng mga mahihirap nating kababayan. Pero pag nilibre natin, let's say 200 kilowatt hour consumption, siguro 100 billion lang po yun. So nakatipid ka ng 94 billion. Yun po yung philosophy behind this. So, yun pong affordability issue. Naayos natin. Bababa po yung kanilang elektrisidad. Lalo na po yung mahihirap. Ngayon, kung naipasa pa po natin ang isang panukalang batas na alisin natin ang 12% VAT, immediately, bababa ang kuryente. Gusto ko po kasing kausapin ang DOE. Natulungan din kami. Kasi sasabihin ng DOE, hindi natin pwedeng, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi ba nila alam kwentahin? Kasi maaaring ang DOE kaya niyang kwentahin ito. Ano ang impact sa mga industries natin, for example, particularly the manufacturing sector? Anong impact kapag ka naibaba mo ang production cost nila? Lalaki ang kanilang output. Para ko nang nakita yon. Kasi tinitingnan lang natin yung mawawala sa atin sa collection ng taxes. Bakit hindi nila tingnan kung gaano ang ilalaki ng ating economy? Siguro kapag binaba natin, inalis natin ang VAT, yung kapalit naman nun is probably triple the economy. So, mas malaking buwis ang makukwenta. So, imbes na pag-usapan natin yung kawalan ng kusan, sabay ka kukuha ng kukolektahin ko dyan kapag sasabihin ko naman sa kanila, problema mo yun, ikaw ang taga-kolekta eh. Bakit mo akong problema niyan? Ang problema ko lang, i-depends ako kung ano yung sinasabi ng batas. Affordable, transparent, reasonable, competitive. Eh, sinasabi ng IPIRA eh. Ba't mo kasi nilagyan ng VAT? Kaya nga naging exorbitant. Ang pinagbulan natin ay affordable. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yon. And then we will present a study na kapag ginawa natin yon, ang ating manufacturing sector talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin, kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity. Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe fivefold giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin.